Kaya nga po napaka-importante rin, no, na siya po ay ma-try dito sa impeachment dahil ito pong impeachment, ito po ay test of fitness ng ating mga leader. So could you imagine sa 2028, sa 2028 siya po ay lalahok sa pagkapangulo. Hindi po ba napakahalaga na malinis niya ang kanyang pangalan? Dahil paano po yan? Kagaya po niyan, bigla po siyang biglang magwawala, magagalit po at kung ano-ano po ang sasabihin niya. E paano yung mga diplomacy? Paano po yung kagaya po ng aking binabanggit kanina na paano kahaharap sa ibang mga bansa kung hindi mo makukuha ang iyong gusto, bigla ka na lang magwawala at magte-threaten ka. So that is not how you do it as a leader of the country. Because lahat po ng act ng leader ng bansa ay po pwedeng makaapekto sa bansa at sa buong mundo. Kagaya ng kinakasakas ng ating nararanasan ngayon, which is itong oil crisis. Now, betrayal of public trust. When the Vice President cannot be trusted with the funds of the OVP and of the entire department, she cannot be trusted with the entire national budget of over 6 billion pesos. When she is willing and able to get an assassin to kill the president, the first lady, the speaker, the more that she cannot be trusted as to be the commander-in-chief. When her own assets grow in unexplained scale from June 30, 2007, from the time that she was elected as vice mayor of Davao, and up to the time that the wealth is presumed ill, that up to the present, the wealth is presumed ill-gotten. Therefore, she cannot be trusted with the country's wealth. When she goes berserk in uncontrolled range, she cannot be trusted to be the architect of our country's foreign policy. When she considers herself above the law and beyond the Constitution, she cannot be trusted to uphold the rule of law and seek justice for every Filipino. When she cannot when she cannot remain committed to her oath of office as vice president of the country, the more that she cannot be trusted to keep the oath of a president. Meron po kayo sa last part ng statement niyo po na sinasabing when she cannot remain committed to her oath of office as Vice President, she cannot be trusted to keep the oath of a president. Following, kasi po di ba may early pronouncement na po si VP Duterte. Can you expound on this statement of yours po? Well, unang-una, ano ba ang isa sa mga grounds, no, na i-file dito sa kanya sa impeachment? Di po ba culpable violation of the Constitution? So ano po in particular o specific provision sa Constitution? Ito po ay yung kanyang paglabag sa kanyang lawyer's oath. Kaya nga po yung sinasabi po natin, kung yung simpleng paglabag po bilang vice presidente ay hindi po niya makip, paano pa po kaya kung siya ay naging presidente? So could you imagine, Vice President ka, pagbabantaan mo ang Commander-in-Chief ng ating bansa, ang ating presidente ng bansa, ang ating First Lady at ang ating Speaker of the House. Samantalang ikaw, nung ikaw po ay nanalo, ikaw nanumpa that you will uphold the Constitution and the law. Definitely, ito pong threat is not upholding the law and the Constitution. So on top of that, ito nga po, pag makikita po natin na may paglabag o meron nga po talaga siyang ill-gotten wealth, so another na paglabag na naman po yan sa ating batas. Right po. The camp of Vice President Sara Duterte is keep on harping po yung pong issue ng politicking dito po sa House Justice Committee impeachment. Specifically po yung kanya pong pinsan, of course, si PPP Party List Representative Harold Duterte, na ang sinasabi niya po dapat mag-focus ngayon dun sa kasalukuyang crisis na kinakaharap natin because of the Middle East crisis po. What can you say about? Alam po ninyo, ito pong Middle East crisis ay produkto at gawa rin po ito ng mga leader ng iba't ibang bansa. Kaya nga po napaka-importante rin, no, na siya po ay ma-try dito sa impeachment dahil ito pong impeachment, ito po ay test of fitness ng ating mga leader. So could you imagine sa 2028,
Sa 2028, siya po ay lalahok sa pagkapangulo. Hindi po ba napakahalaga na malinis niya ang kanyang pangalan? Dahil paano po yan? Kagaya po niyan, bigla po siyang biglang magwawala, magagalit po at kung ano-ano po ang sasabihin niya. Paano yung mga diplomacy? Paano po yung kagaya po ng aking binabanggit kanina na paano kahaharap sa ibang mga bansa kung hindi mo makukuha ang iyong gusto, bigla ka na lang magwawala at magte-threaten ka. So that is not how you do it as a leader of the country. Because lahat po ng act ng leader ng bansa ay po pwedeng makaapekto sa bansa at sa buong mundo. Kagaya ng kinakasak ng ating nararanasan ngayon, which is itong oil crisis. Right. Thank you po, Ko. Kung dun sa sinabi po ninyo na itong impeachment ay test of the fitness of our leaders and dapat malinis na ni VP yung kanyang pangalan bago ang 2028 elections. Can you relate this to the importance of her presence in the proceedings of the Justice Committee? Well, unang-una, no, kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng worth 600 million na pondo sa iyong departamento at sa iyong opisina, paano pa kaya pag ikaw ay naging Pangulo ng Pilipinas kung saan trilyon na ang hahawakan mong pondo? So hindi po ba test of fitness ito? Dahil ngayon test of fitness and conduct. So kung sa maliit, sa akin pong palagay, hindi naman po maliit yung 600 million. Pero sa maliit na pondo, sa 600 million, hindi ka mapagkakatiwalaan, paano pa sa trilyon-trilyon pondo? So, bale mahalaga po na dumalo siya sa proceedings ng Justice Committee. Mas maganda para at least mailinis, may paliwanag niya, ma-clear niya yung kanyang pangalan dahil ito lamang ang paraan. And in fact, ang ating pong chairman, binibigay sa kanya lahat ng opportunity para makapagpresenta ng ebidensya. So kung wala naman po siyang kasalanan, kagaya po ng kanilang mga sinasabi na ito'y pamumulitika lamang, so ito na yung tamang pagkakataon para ilantad nila ang kanilang mga ebidensya at para pasinungalingan ang lahat ng mga paratang laban po sa kanya. Kasi marami nagsasabi na fishing expedition daw yung mga proceedings. Pero sir, di ba, correct me if I'm wrong, sa legal system natin, ang prosecutor pwedeng mag-gather ng sarili niyang evidence para lumakas yung kaso. Ganon din po ba sa Tama po kayo. Ito po ay maihahantulad natin sa preliminary investigation sa piskalya or sa ombudsman. Di po ba? Ito yung initial stage eh. So kung sakasakali po may mga reklamo laban sa iyo, halimbawa sa ombudsman, di po ba sila ay nag-i-issue ng kanilang mga subpoena duces tecum para kumuha ng mga dokumento sa mga ahensya, sa mga departamento na may kinalaman po sa reklamo. So ganon din po kami dito. Nang sa ganon ay pag sinampanan po namin sa Senado, solid na po yung aming ebidensya. Tsaka hindi po pwede itong sabihin na fishing expedition. Dahil kung fishing expedition po ito, ibig sabihin wala po talagang kaso, wala pong ebidensya. Pero dito po, additional evidence lang naman ang kinukuha namin at hindi naman po wala talaga totaling ebidensya. At may mga pagkakataon po talaga na ang tanging tamang ahensya lamang ang makakapagbigay sa amin ng mga dokumentong authentic, kagaya po ng SALN sa Office of the Ombudsman. Dito lamang po ito kinukuha. Sir, so ibig sabihin kung yung mga witness ay maglabas ng magsabi, mag-testify na meron silang mga ganitong dokumento na related dun sa kaso, pwede pong ipasubpoena ng komite yun, sir? Tama po kayo. And in fact, hindi naman po, dun po sa rules namin, kahit po sa hearing, po pwede pa magdagdag ng mga ebidensya. Hindi lamang po sa prosecution, bagkus pati rin po sa respondent. Maski sila po, binibigyan din ng pagkakataon na makapagsumiti pa ng kanilang mga ebidensya. Attorney Mel, ano po ang reaksyon ninyo dito sa TRO na isinampa ng mga abogado
na sumusuporta kay VP Sara? Unang-una, lahat naman ng tao merong karapatan mag-file ng petisyon sa Korte Suprema. Pero kung sasampa mo sa Korte Suprema, dapat ang ground mo, grave abuse of discretion. Hindi lang abuse of discretion, kung hindi lubusang pag-aabuso sa iyong kapangyarihan, discretion. Kaya iyan ang batayan. Pangalawa, normally, ang nagpapile ay yung mga apektado. Yung mga diretsadong apektado sa kaso. Ang diretsadong apektado dito ay si Vice President Sara Duterte. Kaya lang ang sabi ng mga naghain, sila ay mga taxpayer. Kung minsan tinatanggap yun ng Korte Suprema, taxpayer kami, pero dapat pakita mo na ang issue ay transcendental issue. Talagang long range ang effect nito sa Pilipinas. O kaya, tama, dapat merong kang sinasabing nagkakaroon ng illegal disbursement. O may constitutional issue na naman, no, na matindi. Pero iyan ang mga grounds para maihain mo bilang taxpayer. At pangatlo, ang tingin ko dito, hindi mismo si Sara Duterte, Vice President, ang nagain. Kaya hindi siya ang nagain. Sa tingin ba ni Sara Duterte, she could tolerate the whatever discrepancy sa House of Representatives? Pwede niya na bang i-waive yun? Gusto niyo na bang tumuloy yun para isampa na sa Senado? So hindi natin alam. So yung mismong apektado, hindi natin alam ang kagustuhan niya. So doon na lang magtataka ka na rin, bakit kaya final ito? No? Kung ang mismong tinatamaan ay hindi mukhang interesado dito. Maliban na lang kung bukas mag-intervention siya. And attorney, ito nga legally talaga bang pwede siya patigilin ng SC? Kumbaga nangyari na to noon pero iba naman yung naging grounds, di ba? Parang ang sinilip ay yung 1-year bar. Pero anong grounds ang pwede nilang patigilin itong nagaganap ngayon sa Kamara at considering na co-equal branch sila? Palagay ko, hindi ito ititigil ng Korte Suprema. Dahil yung dating kaso, nung nanalo si Sara nung July 2025 at nung 2026, ayon, humingi rin ng tigilan ng Senado, hindi binigyan. Sapagkat nire-respeto ng Korte Suprema ang pagka-co-equal body. Kaya nga, nagulat tayong lahat, dumiretso na sa decision noon. Biglang nagkaroon tayo ng decision. Pero hindi binigyan rin ng TRO sapagkat yun nga ay paggalang sa isang co-equal body. Yung TRO ito, mukhang malabo-labo ito. Lalong-lalo na, Jack, na talagang wala pang resolusyon ang House Committee on Justice. Talagang pumupunta pa lang sila sa hainan ng ebidensya. Yung substantial in form, substantial in substance, ground, iyon pa lang ang nangyari. Wala pa talagang naapektuhan at hindi pa nagkakaroon ng resolusyon. Kaya mahirap mag-issue ng TRO. Opo. At kung tutuusin nga po sa sagot pa lang ng legal team ni VP Sara, kine-question na nito ang jurisdiction ng Kamara. Ano po ang masasabi niyo dito? Well, ang Kamara ang nasa Constitution naman talaga na ang Kamara ang siyang nag-uumpisa ng isang impeachment proceeding. Basta't merong ang articles of articles of impeachment ay meron ng mga wastong mga ground at yung mga tao namang nakalagay sa Constitution ang tinutuon like President or Vice President, talagang iyon doon pa lang may jurisdiction na, kumabit na at hindi na matatanggal. Kaya iyan ang alituntunin, diyan. May jurisdiction yan. Kaya lang nasinayan natin yung petition nila doon sa mga nakapost sa Facebook. Sinasabi nila ulit yung mga fishing expedition, yung mga roving inquiry. Yun ulit, no, yung narinig na natin nung nahandyaan pa lang sa mababang kapulungan sa mga news announcements nila. Okay. Huli na lang po, attorney, siguro maiksi lang. May nakikita ho ba kayong mga strong points dito sa mga articles of impeachment or mga possible weak points po? Well, ang strong point,
parang wala akong nakikita kasi yung mga points nila, yun na yung mga hinain nila doon sa kanilang parang answer ad cautelam, pero siyempre dinagdagan lang nila ng no jurisdiction at saka hindi pa nahahantungan yung mga level na dapat hantungan ng substantial evidence. Ang mga weak point naman nakikita ko dito, may impact talaga yung hindi pagsama ni Sara Duterte because hindi natin alam kung siya para sa kanya pwede nang i-tolerate kung meron mang mga pagkukulang o pwede niya nang i-waive kung meron mang pagkukulang, hindi natin alam. At pangalawa, ang weakness nito nga wala pang talagang halos nangyayari na material diyan sa House of Representatives. Lahat naghihintay pa kung ano ang magiging resolution. At sa House Committee, hindi pa rin matatapos diyan. Meron pang 1/3 sa plenary. Kaya mahaba-haba pa to. Kaya itong TR ang hinihingi nila, palagay ko hindi nila makukuha to.